Kung totoo nga yung lumalabas na balita na itong si Justin Arana ay nagre-request na magpa-trade at ayaw na niya sa Converge Fiber Xers, maraming mga big men na pwedeng ma-acquire itong si Coach Delta Pineda na ipapalit dito. Kabilang doon sa mga nakikita natin at pinaka-logical na piliin niya ay itong si Kai Balungay. Dahil itong si Kai Balungay ay halos parehas ng height dito kay Justin Arana at yung laro nito ay alam naman natin na exceptional talaga. Medyo nagkakaroon lang ng injuries lately to si Kai Balungay kaya hindi nagagamit ng Phoenix, pero alam natin na mahusay ito na player at pwede talaga yan dito sa Converge Fiber Xers. Marami pang ibang magagaling na mga centers dyan na pwedeng kunin itong Fiber Xers, no? Pero so far ito si Kai Balungay ang most likely. Of course, kung talent ang pag-uusapan, dyan si Xavier Lucero, pero hindi naman yan ititrade ng Magnolia. So most likely si Kai Balungay talaga nababagay dito. Pero ayon doon sa mga insiders, as much as possible, ayaw daw ng Converge Fiber Xers na i-trade talaga itong si Justin Arana at susubukan daw nila nakausapin para manatili sa Converge Fiber Xers. At kung magagawa yan ng Converge at mapanatili itong si Arana dito sa kanilang lineup, good news yan para dito sa koponan ni Coach Delta Pineda at mapapanatili nila yung kanilang tinatawag na core. Itong sila Arana, si Baltasar, si Van Gomez de Leano, si Mikey Williams at si Alex Stockton. Sa ngayon, ang Converge alam natin nag-i-struggle yan this conference, so kailangan nilang gumawa ng mga hakbang para mapalakas yung lineup. Pero yung pag-trade kay Arana, hindi yan makakatulong sa pagpapalakas ng Converge dahil alam natin kinakailangan nila ang nasabing player para masiguro na makakapag-contribute dito sa kanilang roster. At yan ngayon yung pinag-aaralang mabuti ng Fiber Xers. At yan din ang dahilan kung ba't maaasahan natin yung pagbabago. Ang San Miguel Beer naman ay lalong lalakas. Itong lineup nila tinalo kagabi Barangay Ginebra at alam natin ang Ginebra wala doon si Japet Aguilar. Pero sa San Miguel wala naman si Chris Ross. Ang nakatulong sa San Miguel talaga ay yung laro ng kanilang import na si Justin Patton na tumulong sa pagwardya dito kay Brownlee kahit na nalimitahan lamang sa 6 points si Junmar Pardo. Ang isa pa nating nakikita dito, no, itong San Miguel ang naging problema doon sa game kaya sila natambakan kaagad ay dahil hindi maganda yung start nila at dahil yan sa kanilang point guard na si Wami Tiongso na hindi talaga masyadong nagiging epektibo. Kaya nga ngayon mukhang ang San Miguel daw ay ready na talaga na gumawa ng trade. At kung hindi matuloy yung trade para kay Evan Nelly, ang kukunin naman daw nila ay si Tyler Tio na nasa Phoenix Fuel Masters din. Posible rin daw na kung hindi yan matuloy baka si Dalf Panopio ng Blackwater or si Paulo Hernandez ng Terra Firma. Kapag nagkataon na si Paulo Hernandez kinuha ng San Miguel, babalik sa Terra Firma itong si Wami Tiongson. Kung ano pa man yung piliin ng San Miguel, ang base dito sa mga reports na lumalabas, hindi na talaga magtatagal si Wami sa San Miguel dahil nga hindi sila kontento sa nilalaro ng nabanggit na player. Mas madalas pa nga si Chris Rosales ang ginagamit ng SMB o kaya naman ay ginagawang point guard si CJ Perez o Jericho Cruz. Kaya nga ngayon, itong SMB kinakailangan daw gumawa ng hakbang para magkaroon sila ng mas stable na point guard. At yung pag-trade dito sa nasabing si Tiongso ng kanilang hakbang na gagawin. Bukod dito, mayroon pang mga ibang moves ang San Miguel, no? Pero so far, iyan pa lamang daw yung gagawing prioridad ng management para ma-stabilize yung kanilang offense habang siyempre hindi pa nakaka-recover sa injury si Chris Ross. At kahit naman makarecover si Ross, kinakailangan talaga ng San Miguel ng bagong point guard dahil to si Chris Ross, 41 years to 40 years old na yan, no? So kinakailangan talaga ng bagong guard na makukuha nitong SMB. Ang Barangay Ginebra ngayon ay very positive pa rin si Coach Tim Cone kahit natalo sila sa San Miguel. Dahil nga alam natin wala doon si Japet Aguilar pero nagawa nila ng paraan na lumamang pa ng malaki kontra dito sa San Miguel, no? At pinakita ni Justin Brownlee na kaya talaga niya kahit mga 7-footer yung mga import na gugwardya. Pero kailangan talaga ng Barangay Ginebra ngayon siguro kumuha ng bagong center dahil obviously nahihirapan na sila. Lalo na ngayon at itong import nila, no, na si Justin Brownlee undersized nga. So kailangan talaga nila kumuha ng mas malaking center. Ang problema nga natapat pang injured si Japet, so dito maghahanap ng Barangay Ginebra ng panibago na kanilang ma-acquire. Ngayon, itong Ginebra naman kung kukuha yan ng bagong center, ang tanong ng karamihan saan kaya? Well, unang-una sa free agency list, pwede silang kumuha dyan o sa pamamagitan ng trade. Siguro ngayon ang Barangay Ginebra pinag-iisipan din mabuti kung sino pa yung mga big men na magiging available, no? At sino yung mga trade assets nila.
Sa tingin ko, isang pwede nilang gawin pang trade talaga si Jeremiah Gray na lately nag-i-struggle din sa Ginebra. At of course, nandiyan pa rin naman yung iba pa nilang mga players na pwedeng gawin pang trade. Pero ang number one priority ng Ginebra ay makakuha ng center habang hindi pa nakapagre-recover itong si Japet Aguilar. Kaya nga ngayon, yun daw ang pinaplano ni Coach Tim Cone. Dahil itong Ginebra, syempre nagre-ready pa rin yan dito sa mga susunod nilang gagawing hakbang sa susunod na mga games. At alam naman natin, hindi biro yung pagpapalakas na ginagawa nitong Barangay Ginebra, lalo na at determinado si Coach Tim Cone na maka-Grand Slam itong Gene Kings eventually. Pero kinakailangan lamang din syempre na masiguro na yung kanilang roster naman ay magkakaroon ng mga players na kanyang kakailanganin para matupad yung goal na yan ng SMC. So magiging maganda ang mga susunod na araw para dito sa Barangay Ginebra, lalo na dito sa kanilang plano na magdagdag pa ng isang big man. Dahil yung mga rotation naman ng mga players nila okay na yung laro, no? Yun na lang center talaga. At ang huli nating balita ngayon ay itong line-up down ng Phoenix Fuel Masters. Baka magkaroon ng pagbabago dyan. Lalo na at medyo nagkasunod-sunod din talo nila, no? Maganda sana yung umpisa, kaya lang natalo sila dito sa NLEX at hindi maganda umpisa pa lamang, no? Natambakan na sila at marami nagsasabi na baka nga itong Cardinal si Evan Nelly ay i-trade. Pero meron ding mga nagsasabi na baka may iba pang players dyan na mawala. Kabilang na ang veterano si Jason Perkins. Okay naman daw yung coaching ni Charles Yu, no? Kaya lang, maraming nagsasabi na masyadong nabababa dito si Francis Escandor kumpara sa iba nilang guards. Pero kung ano pa man, mukhang kinakailangan talaga ng pagbabago kaagad-agad itong Phoenix. Bukod kasi dito sa Converge at Rain or Shine, itong Phoenix ay isa pang independent team na talagang pinipilit mag-upgrade ng lineup at nakikita nila ngayon na ito yung kanilang pwedeng gawin. Pero syempre, para yan ay mangyari, kinakailangan na itong Phoenix Fuel Masters maging seryoso din dito sa pagdagdag ng mga players nila. Alam naman natin na hindi na nagdadalawang isip ang management pagdating dito sa pag-acquire ng mga talent. Kaya nga itong Phoenix daw ay talagang nagre-ready na gumawa ng malalaking mga moves. Ngayon, yung pag-trade nila ng mga players, abangan natin. Pero so far, hindi pa natin matitiyak na gagawa ng ganyan sitwasyon ng Phoenix. Pero kabilang daw sa mga players na pwedeng i-trade ay itong si Jason Perkins at si Evan Nelly. Tapos meron pa mga iba dyan na nag-i-inquire din yung mga teams katulad ni Kai Balungay. Pero hindi pa natin tiyak kung papayag itong si Coach Charles Yu na bitawan yan. So magiging very interesting itong mga laro ng Phoenix na susubaybayan ng mga tao kung sino yung gagamitin at sino yung hindi. Dahil baka dyan makita kung sino yung pwedeng i-trade ng Fuel Masters at kung sino yung mananatili ito sa kanilang lineup. Ang mukhang sigurado lang na mananatili dyan talaga ito si Francis Escandor. Pero yung ibang players hindi pa natin tiyak kung pakakawalan talaga yan nitong Phoenix Fuel Masters. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga regular viewers na sila Jonel Alagon, ang Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Ronald Barbosidad, si Judy Villarosa, si Katsakino Dokusin. Binabati din natin si Teresita Danieles, pati na rin si Monde Guzman, si Romeo Conchada, si Jervin Cris, si Michael D., si Malyari Mascarinas at yung iba pa nating mga regular na mga viewer katulad nila Edwin Carmona Jr. at Ireneo Salangsang.